Good day mga ka-trouble. Dala naman tayo sa ating balitang basketball. Pero bago yan, huwag kalimutang subscribe at hit na rin ang notification bell para maging updated kayo sa ating mga video. Alright mga ka-trouble, ngayong araw, pag-uusapan na about sa Gilas Pilipinas sa kanilang kampanya dito sa nagaganap na FIBA World Cup 2023 sa ating homeland, the Philippines. So, yun nga po, masamang balita ulit para sa ating Gilas Pilipinas dahil kahapon, naglaban na po itong Gilas Pilipinas at ang Italy, number 10 rank in the world. Kaya malakas pong itong ating naging kalaban. At unfortunately, natalo ulit tayo dahil bago ang laban na ito, kailangan daw nating manalo at lumamang ng at least 13 to 14 or 13 or more para makapasok tayo dito sa second round sa knockout stage doon po sa quarterfinals ng FIBA World Cup. Kaya lang unfortunately natalo po tayo sa score na 90 to 83. Nung una, malakas po ang Gilas kasi talagang lumalamang pa tayo ng 3 or nakakasabay pa tayo sa Italy. Pero pagdating ng second quarter at third quarter, doon na po medyo umalagwa ang Italy dahil sila ay kumana ng 17 out of 41 sa 3-point range. So 17 3 points po yung pumasok. So masyadong malaki po yun guys. Kung titingnan nyo ang statistics, 51 points po sa Italy galing po sa 3.9. So sa pagkatalo po ng Gilas, bumagsak tayo sa 0-3 record at tuloy na tayo nag-eliminated po sa ating grupo. So dun po nang apasok na ang Dominican Republic na nanalo rin sa first game against sa Angola. Kaya nagkaroon sila ng 3-0 na win-loss record at ang Italy naman ay 2-1. So silang dalawa po ang papasok sa knockout stage sa FIBA World Cup. At hindi na po natin iisipin yan guys kasi wala na po ang Gilas Pilipinas. So mag-focus po tayo ngayon sa after po na pagkatalo ng Gilas na yon. So, after na magkakaroon ng classification phase, na kung hindi na mananalo ang China, na kailangan nila manalo ng 36 points against Puerto Rico para makapasok sila sa second round. Mukhang malabo-labo na yung mga katrobol. So, if ever magkakaroon ng classification phase at makakagrupo natin ang South Sudan at China na medyo malakas din po talaga itong dalawang team na to, na may pag-asa pa tayong makapasok dito po sa Olympics next year. So magiging parang qualifier po yun at kung sino ang pinaka-top Asian best finisher, siya po ang makakakuha ng slot para sa isang slot para po sa Olympics ngayong FIBA World Cup. So talagang importante po yung natitira nating laban. At against, I think may chance po tayo sa China at I don't know about sa South Sudan kasi medyo malakas po yung team na yon. Kasi sinabi ni Jordan Clarkson na hindi po biro makalaban ng South Sudan dahil magaling din sila at marami silang mga shooters. Yan po ang kailangan natin tutukan at hindi po tayo nawalan ng pag-asa kasi kung titignan po natin yung mga difference sa laro, ang Philippines po about sa difference po yung lamang ng mga kalaban. So minus 23 po tayo. Ang Japan po ay minus 28 kasi natalo sila kahapon doon sa Australia. At ang Jordan ay minus 29 at madadagdagan pa yun dahil kalaban na ng USA. Ang Iran ay natalo po so mayroon sila minus 43. Ang China ay minus 62. Kung matatalo sila later, madadagdagan pa yan. At ang Lebanon na may minus 100. So kung titignan natin yung quotient system, lalamang pa rin ng Gilas, although may panalo na yung Japan. At pagdating sa classification phase, hindi ko po alam kung ano magiging nangyari. Kung madadala po ng Japan yung one win na yon. At kung mananalo tayo ng dalawang sunod, may malaki po ang ating pag-asa. Kung matatalo natin ng South Sudan at ang China sa classification phase, at maaari tayo maging top finisher. So sana, maging maganda po ang laro ng Philippines kasi magsisimula na yan bukas after po ng laro ngayon. Kasi meron po tayong mga laro pa ngayon dito natitira sa World Cup. Sa elimination, ito po ang mamayang laban ng South Sudan at Serbia, Georgia at Venezuela, USA at Jordan mamaya, Ivory Coast at Brazil, Slovenia at Cape Verde, at of course China and Puerto Rico. Ito nga po yung tututukan natin mga katrobol. Yan, at so far may mga nakapasok na rin sa FIBA World Cup tulad ng Dominican Republic at itong Italy. Pati po itong Serbia nakapasok na rin, USA. I'm sure makakapasok na yan. At itong Lithuania at Montenegro, so for sure nakapasok na sila ngayon. Germany of course, 3-0 sila as Australia. Tinatalo nga po yung Japan. Slovenia for sure makakapasok na yan. Spain. At of course itong wala pa rin talong Canada. So ayun po ang ating mga tututukan ngayong araw. Balik po tayo sa laro about dun sa Italy. Actually maganda naman po pinakita ng Gilas kasi against number 10 in the world, 7 lang po ang lamang sa atin. At talagang swerte po yung Italy kahapon at maganda rin ang kanilang distribution ng bola. So nakita lang po natin talagang ang depensa ng Gilas ay hirap na hirap. Habulin ng mga pasa, talagang mabibilis po yun at mga athletic din ang kanilang mga players. So actually si Renz Abando ay nagpakita ng Gilas po kahapon dahil sa kanyang pagsupalpal sa 6'7" na sa Italian. Talagang sinupalpal niya po yung harap-harapan at talagang may leaping ability na Renz Abando.
at nagkaroon siya ng mga minuto kahapon. Kaya maging maganda po ang laro ng Gilas at naging talagang matindi ang labanan. So, yun yan, muntik na makabol ng Gilas sa huling mga parte ng laro. Talagang mainit lang talaga tong Italy at hindi na rin tayo nakapanalo dahil minalas na rin si Jordan Clarkson. So, ayun po yung mga nangyari kahapon. At sana supportahan pa natin ating Gilas Pilipinas. Ang ating another goal na makapasok po sa Olympics ay kung makapasok tayo dyan, makapaglaro tayo next year. Kalaban natin ng malalakas na bansa. At hopefully makapaglaro si Stephen Curry doon at mas magiging maganda yon. Doon po ay gaganapin sa France. Yon. So for now, marami pa nagsasabing Coach Chot Reyes resign. Kung ako tatanungin nyo guys, opinion ko, yeah, we should move on na at magpalit tayo ng coach or European coach na hahawak talaga sa Gilas Pilipinas na walang ibang commitment like PBA or UAAP. For sure sa akin, si Tab Baldwin pa rin ang pinaka-the best coach na pwede natin hugutin kaya lang meron siyang hawak na Ateneo. So yun lang po, tingnan natin ang mga development ng SBP kung anong magiging galaw nila doon. At titignan natin kung ano mangyayari dito kasi meron pa tayong Asian Games after itong FIBA World Cup. So for now, that's all for our video. At sana nagustuhan nyo ang ating video at mag-like po kayo at mag-share na rin para mas lumago pa ang ating channel. Once again, this is Troubleshoot. I'm out.